Sa tuwing merong palitan ng leadership sa Senado, nagkakaroon din ng palitan ng mga komite na hinahawakan ng mga senador. Kung inyong maalala, nung Senate President si Chis Escudero, ang humawak ng Blue Ribbon Committee, si Senador Rodante Marcoleta. So kahit baguang senador siya, sa kanya pinagkatiwala yung Blue Ribbon Committee. Ngayon, nung napatarsik si Chis Escudero at pinalitan siya ni SP Tito Soto, ang inilagay niyang Blue Ribbon Committee, walang iba kundi si Pinky Lacson. Ngayon, ang tanong ngayon, dahil nga si SP Alan Peter Cayetano na ang nakaupo, sino ngayon ang hawak ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee na inaabangan ng marami sa ating mga kababayan dahil kailangan buksan uli ang yung pag-iimbestiga patungkol nga dito sa nangyaring nakawan ng pera sa flood control ng DPWH, at the same time yung nangyaring insidente ng putukan doon sa Senado sa pagitan ng USAA at saka ng NBI. Ngayon, kung ikaw ang tatanungin, sino ba sa tingin mo yung may pinaka kumbaga naayon, may pinaka-fit maging Senate Blue Ribbon Committee Chairman? Kasi as much as possible, dapat ang hawak yan, dapat abogado para lahat ng legal basis napag-aaralang maigi. Kaya ito, panoorin po natin dito sino yung sa tingin natin o sino ba yung napili ni SP Alan Cayetano para ilagay doon or para mamuno sa Senate Blue Ribbon Committee. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time palike na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Now kasi meron na pong bagong eto na, ayan. Breaking news po, si Senator Pia Cayetano bagong chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Okay? Bakit siya, hindi si Marcoleta? Kasi si Marcoleta, Red Ribbon Committee. Hindi, biro lang po, biro lang. Huwag mo nang ulitin niya, Banat Bay. Hindi, kasi ganito yan. Ako, okay to. Para sa akin, kasi syempre, alam naman natin si Marcoleta. Although, okay din naman si Marcoleta pagdating po sa ganyan, lalo na abogado. Abogado rin naman po ito si Senator Pia Cayetano. Ang akin lamang po, para at least hindi naman ma-accuse na impartial, na biased itong Blue Ribbon. Dapat kasi, tama yung ginagawa ni Senator Cayetano pagdating dito, na iniisip niya yung hindi lang yung majority. A good leader should also think of the other side. Bakit o kanyo? Kasi hindi naman po siya Senate President ng majority lang. Senate President siya ng the entire Senate. So, he has to satisfy the other senators. Or else, baka mamaya pagka masyado yung biases, nagkatulad ng ginawa ni Soto at ni Lacson, baka bumaligtad yung iba. Iyon ang iniiwasan. It's better to stay as a Senate President instead of ilagay natin yung ikakabaligtad ng iba. Bakit? Syempre, alam naman natin si Senator Marcoleta, minsan, minsan, alam mo yon, maraming banat talaga ganun talaga You have to learn how to play sa Senate because you are 24. You are 24 senators. Pag hindi ka pumatas dyan, baka masulot pa yung leadership ng Senate. Mas lalo pa tayong maolat, ika nga. At saka kasi, kung si Senator Rodante Marcoleta uli yung hawak nga ng Senate Blue Ribbon Committee, siguro naisip ni Alan Cayetano na baka magaya kay Pinky Lacson. Kasi si Pinky Lacson, mahilig magbigay ng kanyang opinion kahit siya yung chairman ng Blue Ribbon Committee. Isa yun sa pinakaayaw kasi ni Rodante Marcoleta, ni Senator Marcoleta kay Pinky Lacson. Baka ganun din yung mangyari kay Marcoleta
kasi meron siyang show sa ano, 'di ba, sa mainstream media. Mahilig din siyang mag-engage sa social media. Baka magamit niya rin 'yun. Kumbaga hindi niya mapansin, 'di ba? Hindi niya kumbaga hindi niya masyadong yun nga mapansin na nagagaya na siya kay Pinky Lacson. Kaya siguro naisip ni Senate President Cayetano na si Pia Cayetano lang ilagay niya, since veteranong senador na to, abogado pa, at least hindi to mahilig o kaya wala tong mainstream media na pinai-interviewhan. So mawawala yung nauuna kagad yung mga press release, mga ganyan, kasi every time nabubuka kasi yung bibig ng isang committee chairman, lumalabas kasi yun na parang yun na yung stand ng buong Blue Ribbon Committee. Gaya ng ginagawa ni Pinky Lacson, di ba? Ang hilig niya magbigay ng kanyang opinion. Tapos nung sinisita siya ni Marcoleta, nagagalit din siya kasi nga tama naman si Marcoleta eh. Yung opinion mo kasi hindi kumbaga hindi siya nagiging opinion since ikaw yung Blue Ribbon Committee Chairman. Buti sana kung ikaw ordinaryong senador lang na kasama doon sa chairmanship ng Blue Ribbon, pwede ka magbitaw ng mga ng mga opinion mo. Since ikaw yung chairman, medyo hindi talaga hindi maganda. Kaya tama lang yung ginawa dito na si Pia Cayetano ilagay, tapos maging miyembro lang itong si Marcoleta. At least magbigay man siya ng kanyang mga opinion, hindi tatamaan yung buong chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Kailangan tawag dyan para bang sa chess yan. Hindi ka pwedeng lusob na lusob. Pag lumusob ka na lumusob, baka maubos ka. Yung mga naglalaro ng chess, alam niyo yung chess. Hindi po ito, ha? Iba yung naglalaro niya at saka naglalaro ng chess. Yung chess. Kasi may T yung chess mo eh. Chess. Okay? Yung ganun-ganon, no? Hindi ka pwedeng lusob na lusob. May diskarte rin. Merong pagkakataon na medyo atras ka ng kapiraso. Alam mo yun? Yeah? So, maganda ito kasi, one, involved si Pia Cayetano dito. Sobrang kitang-kita natin yung kung gaano siya ka-passionate pagdating sa nangyari sa Senado. At mantakin mo. Pag pinatawag niya si Matibag na sinigawan siya, ang saya nun. Be, sayaw nun. Be, ang lupit nun, di ba? Mantakin mo. Okay. Isupina natin si Matibag. Gayon mo ako sigawan as a chairperson ng makapangyarihang Blue Ribbon Committee. Ano sabi? Ano sabi mo? Ano sabi mo? Kaya exciting yan sa hearing. Ngayon, akala ko ba Banat Bay medyo na nababagalan ka dito kay Cayetano. Akala ko ba tapos sasabihin mo ibabalanse dapat. Ako yung frustration ko lang naman po yun. Hindi ko naman sinabing dapat gawin na ni Senator Cayetano. Frustration ko lang na nauunahan tayo sa kasinungalingan. Kasi sinungaling yung mga binibigay nila eh. So pag sinabi mo na ngayon yung totoo, baka medyo hindi napakinggan ng tao. Kaya sana medyo bilis-bilisan natin dyan sa Senado. Kasi ayan na, ano na naman bukas, Thursday na, tapos na ata ang Senado. Wala na ata silang bukas. Sabi, Monday daw yung pagdinig. Simulan na natin, mga sir, mga ma'am. Yun lang atin. Sa bagay, maganda yung punto ni Banat Biden kasi kung mapapansin natin yung nagiging investigasyon doon sa nangyaring enkwentro ng NBI tsaka ng USAA, di ba? Ang nagiging narrative kasalanan ng Senado at ng USAA. Bakit nagkaroon ng putukan sa pagitan ng dalawang law enforcement, so NBI tsaka ng USAA. So yung nangyari sa kumbaga kung mag-iimbestiga kagad itong Blue Ribbon Committee, kung ipatawag kagad itong si Matibag, yung mga sangkot doon sa nangyaring insidente na yon, mas makokontra yung unang mga naratibo. Kasi ang dami nang lumabas na interview na
kitang-kita kung paano magpalit ng mga statement yung mga sangkot dito sa nangyaring insidente nga, di ba? Andyan yung sinasabing wala raw NBI doon sa Senado, nagsalita si Bongbong Marcos na wala nga daw kawani ng NBI na nandoon, walang nangyaring putukan. Pero alam niyo yun, lahat yun hindi na isama doon sa inilabas na investigasyon na ginawa ng DILG, ng DOJ, ng PNP. Lahat pong pabor sa kanila yung investigasyon, at ang lumalabas ng masama itong si General Aplasca. Kaya yung pagiging kumbaga yung bagal ng tinatakbo para buksan uli yung investigasyon ng Blue Ribbon Committee, sa tingin ko kumbaga slowly but surely ang ginagawa, dahil mahirap naman yung masunog, yung nagmamadali ka masyado, tapos sasablay naman yung pag-iimbestiga mo, so hindi maganda. So hantayin lang natin, for sure naman yan maglalabas ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil hindi yan palalampasin ng Senado, gawa ng sila na ang nai-impet. So antayin po natin yan. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.